karapat-dapat tumanggap ng papuring pagsamba. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the sky. Glory to the sky. Lift up your heads, open the Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa panibagong araw na ito. Ikaw nga po, Panginoon, ang manguna sa kalagitnaan namin, Father God, sa pagpupuri at pagsamba sa inyong pangalan. Father God, pinagkakatiwala po namin ang bawat sulok ng lugar na ito, Father God. Ikaw po ang manguna sa pananambahan na ito, Panginoon. At nawa, Heavenly Father, ikaw po ang aming maitaas at maparangalan ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Let us sing. You are the peace that guards my heart. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone
worship you this day. Once again, let us sing. You are the peace that guards my heart. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So lean on my heart, I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For the last time, let us sing. For you alone deserves the glory. For you alone deserve all glory. Father, we worship and adore you. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you and we worship you this day. Patuloy po nating itaas ang ating Diyos. Ibigay po natin ang ating mga palakpak sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari na ating pinararangalan sa araw na ito. Sa Diyos na makagagawa ng anumang mga bagay sa ating mga buhay. Saan man po tayo ngayon, sulok ng bahay panalangin ito,
tayo man ay nasa online, ibigay po natin ang lahat ng pagpupuri, ang ating pagsamba, parangal sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Siya lamang po ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. O aming Ama, aming Diyos na dakila, banal, mapagmahal, salamat po sa opportunity na mapabilang, Panginoon, sa araw na ito ng pagsamba ito. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na ibinigay nila ang kanilang buhay para sa iyo. At salamat, Panginoon, sa haing handog ng mga pagpupuri at pasasalamat. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas naming parangal, pinakamataas naming pagsamba sa araw na ito. Purihin ka, Panginoon, magpakailanman. Sa iyo po lahat, Panginoon, ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Juan 16:33. Sinasabi ko to sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapigatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Magandang umaga po. Ayan. Ang luwag po sa harapan. Nagsisiksikan sa likod. Pag sa barko po, ang kapitan po, chinecheck yan. Kung nakatingala ba yung barko o nakatungo. Kung tagilid ba ito, wala po, hindi po narinig. Punta po kayo sa harapan. Ayan. Nagtagumpay po ba tayo? Wow, parang hindi ha. Pastor, kulang eh. Walang ano eh. Nagtagumpay po ba tayo? Amen. Bakit po? Bakit may katagumpayan? Bakit po sinasabi nating nagtagumpay tayo? Ano yung pinagdaanan mo sa isang linggo o sa ngayong umagang ito? Ako po ay nagtagumpay. Nagising po ako ng 5:45. Kasi lagi po akong late sa dagat-dagatan. 7:30 ako dumarating. Kaya sinet ko ng 5:45 a.m. Pero late pa rin ako ng 15 minutes. Kasi 7 po ang gawain doon. Pero nagtagumpay kasi sama-sama tayo na nag-worship at inawitan natin ang Panginoon. Amen po ba? Struggle po, ibig ko sabihin, may struggle sa buhay para bago tayo magtagumpay. Amen. Parang wala kayang struggle sa buhay. Parang ako lang po yung nahihirapan doon na makuha yung victorious life na yon. May victory tayo dahil lumaban tayo. May struggle tayong pinagdaraanan. At sa struggle na yon, sa labanang yon, mayroong sumasama sa atin. At yun yung Diyos. Hindi mo kayang magtagumpay kung ikaw lang. Ang hirap po ng buhay. Tama po ba yon? Parang iisa lang yun nahihirapan. Nandito lang yon. Ang hirap ng buhay, lalo na kung mag-isa ka na lumalaban doon sa journey na yon, para matawid mo yung isang linggo, yung isang araw, yung isang buwan, o yung isang taon na yon. At magto 2024 na po. Amen. Ayun. Ibig sabihin, nagiging victorious tayo dahil may pinagdaanan tayo na labanan. Kaya sa dulo noon, nandoon yung victorious life. At ang katagumpayang iyon ay hindi po natin makakamtan kung tayo lamang. Tayo po yung manalangin. Amang banal, tunay nga po, O Diyos, salamat na mayroong hamon ang buhay, Panginoon. At mahirap tawirin yon, Panginoon, kung sa aming sarili lamang. Samahan po niyo kami. Mangusap ka po sa buhay namin.
makita po namin, Panginoon, ang pagtatagumpay na mayroon kami, O Diyos, ay mayroong pinagmulan. At ikaw po iyon, O dakilang Diyos. Samahan po niyo kami. Mangusap ka po sa iyong banal na salita. At ang iyong abang lingkod, maging daluyan lamang ng katotohanan tungkol dito. In Jesus' name. Amen. Amen. Ano po sabi? Makamtan mo man daw ang mundong ito, ang kayamanan ng mundong ito, kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ano po sabi? Sayang. Sayang yung buhay. Kaya hindi po kayamanan ang katagumpayan, ang magiging sukatan ng buhay. Kapag sinukat natin ang buhay ng matagumpay, ay meron kang magarang sasakyan, meron kang magandang bahay, meron kang malawak na ari-arian. Pero ang sabi, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, walang halaga ang buhay. Ay ano yung mahalaga? At paano natin ito masusumpungan? 1 John Ang 1 John po, ang kasunod po ay 2 John. First John chapter 5, verse 1 to 5. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng Kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Susi. Nakita po niya, may susi. Susi. At yun po ang titingnan po natin. Ano ba yung susi na yon para magkaroon tayo ng katagumpayan? What are the keys to a victorious life? Kaya kung sinasabi po ng Biblia, makamtan mo naman ang kayamanan ng buong mundo, pero mapahamak naman ang iyong kaluluwa, sayang. Sabi doon sa mayaman na sabi niya, ang dami na ng kanyang ari-arian ng ani, gigibain ko na yung kamalig at magtatayo ako ng mas malaki. Sabi ng Panginoon, hangal, di mo alam bukas mawawala na yung buhay mo. Okay? Kaya yung susi para sa isang matagumpay na buhay, una kailangan mong, ano po sabi? 1, 2, 3, go, basa. Should believe. Everyone should believe that Jesus is the Christ. Is the Christ means Savior, Messiah, Anointed One. Siya yung Savior ng sanlibutan. Manampalataya tayo. Kaya maraming tao ang mayroong kakulangan. Maraming tao ang mayaman pero hungkag ang buhay dahil walang pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi po riyan, verse 1, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. In English po, sabi po diyan, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Isinilang sa Diyos o anak ng Diyos.
Verse 5, who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God. Kaya ang katagumpayan po ay ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kung hinahangad natin ang kasaganaan sa buhay, yes. Huwag po nating, ay hindi, ayaw ko niyan. Sino pong ayaw ng masaganang buhay? Pakitaas ang kamay. Siyempre wala. Ang source ng lahat ng blessing ang ating Panginoon. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, ay wala ang blessing, walang victory sa buhay natin. Maaring masagana, sabi nga ni Pastor Dave, nung first Sunday, narinig ko, anong halaga ng buhay? Makamtan mo lang ang lahat kung wala naman ang Diyos sa buhay mo. Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Christ. Binigyan liwanag po dyan, yung Jesus is the Christ. Sino po yon? Who is the liar? But he who denies that Jesus is the Christ, he is the Antichrist. Yung mga hindi kumikilala sa Diyos na si Jesus Christ ay Savior, ano po sabi? They are Antichrist. Kaya marami po na hindi kumikilala. At marami po ang nanliligaw sa social media na ating pong nababasa. This is the Antichrist, he who denies the Father and the Son. To believe Jesus is the Christ is to accept God's revelation, kapahayagan ng Diyos tungkol kay Kristo, about Jesus, and to trust that truth. Minsan po, may mga kabataan po akong tinanong, matagal na po sa church, inipon ko sila. Tinanong ko, ligtas na ba kayo? Ang bata na nagsimula sa Sunday school hanggang sa lumaki ngayon, nasa high school na, nasa grade 11, hindi nila alam. Kaya check din po natin ang membro ng ating pamilya kung ligtas na ba sila. Naghahari na ba ang Diyos sa buhay po nila? At ipapaloob ko uli yun kung naunawaan nila yung unang pag-uusap namin. Accept God's revelation about Jesus Christ. Hindi mapaniwalaan ng iba. Tao lang yan kasi anak ni Mary. Hindi alam ng ibang tao na si Jesus Christ ay nanggaling sa Diyos. Sa langit. Pinadala ng Ama. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya, ibinigay niya. Believe that Jesus Christ is the Son of God. Hindi lamang po siya tao. At huhusgahan po ang panahon na yon. Pagdating po ng panahon, huhusgahan ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos. For one, beloved, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Galing ba sa Diyos? Yun nagsasalita. Siya na yung anak ng Diyos sa henerasyon ngayon. Mayroon pa bang papalit sa kanya? Wala na. Bakit may nagkiklaim? They are, sabi, for many false prophets have gone out into the world. Maraming mga sinungaling, mga propeta na naghahayag ng kasinungalingan tungkol sa ating Diyos. Believe that Jesus Christ is the Son of God and He is the Christ. Amen? The Christ means Savior, the Anointed One, the Messiah, the coming King, sabi sa ating inawit. But this, you know, the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Kaya nananampalataya tayo. Pinapahayag ng ating mga labi na si Jesus ay
Diyos. Paano makikita yung buhay na yon? Una, everyone should believe that Jesus is the Christ, the Savior. Pangalawa, ano pa sabi niyan? 1, 2, 3, go. Basa. Everyone should display the evidence of faith. Marami nagsasabi na sila'y Kristiyano, pero kumusta yung buhay? Nasaan tayo? Evidence number 1. Everyone who loves the Father. Madaling sabihin, pero paano ba yun? Kaya marami po, ito ay sukatan kung talagang tayo nananampalataya sa Diyos. At doon sa dulo ng buhay natin, doon natin makikita yung victory. Hindi ngayon. Nararanasan natin ang problema, pero nagpupuri tayo sa Diyos dahil nakikita natin at sinasamahan tayo ng Diyos. Pero ang tunay na victorious life is at the end of our life. Maraming struggle dito sa buhay. Maraming problema tayong pinagdaraanan. Magkanong galunggong? 1/2 kilo? 100. 120. Bumili po ako kahapon. Hindi nga lang galunggong. Kasi sa may mga edad po, bawal po yung walang kaliskis. Ano raw po? Ano ba? Uric acid ba yun? Kaya hindi na po ako. Pero galunggong, dati 20 pesos kalahati. 30 pesos 1 kilo. Ngayon, 100. Everyone who loves the Father loves however has been born of Him. Sinilang sa Diyos. Number 2, loving the children of God is a proof we love God. Pag-ibig sa ating kapwa. Kaya po tayo minsan nagtutulungan. Humihingi ng tulong para sa kay ganito at kay ganoon na namatayan. Kasi pinapadama natin ang ating pagmamahal sa Diyos. If anyone say, I love God and hates his brother, he is a liar. Sinungaling. For he who does not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. Kung hindi mo maipadama yung pagmamahal mo sa kapwa mo, paano mo sasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Meron pong namatayan sa batasan. Ewan ko kung nabanggit ko na rito. 8 months sa tiyan. Nung linggo, bago po siya magpa-ultrasound, ay gumagalaw pa yung bata. Pagdating sa clinic, sabi doon sa nanay, Nay, wala na pong buhay itong nasa sinapupunan mo. Nagulat ang magulang. Tinakbo sa Jose Reyes. Pagdating doon, check. Wala na rin buhay. Galing po sila sa probinsya, lumaki sa Sunday school, sa Batasan. Nagkapamilya, lumipat ng Bisaya, Bacolod o ano. Noong bumalik dito kasi nagkahiwalay yung asawa, dahil nagkaroon yung iba, yung lalaki, yan ang kwento niya. Pero laking Sunday school. Dahil walang pera, tinulungan po ng church. Tulong-tulong lang po. Anong gagawin? Sabi ko, operasyon siguro yan. Mahal ang operasyon sa cesarean. Mahina na yata yung 40, kung public, mga 30 o ano. Sabi ko, saan kukuha ng pera? Kaya lang purihin ng Diyos. Yung pala ay may tinuturok para pwersahang mag-labor at ilabas. Patay po.
10 araw na ang lumipas, di po malibing. Humingi ng saklolo sa Quezon City Mayor. Binigyan ng serbisyo. Ang problema, hindi malagyan ng permit. Hindi naman kaagad sinabi na kailangan po ay taga Quezon City ang may papeles niyan. Kaya nailibing lang na 10 araw, sanggol na maliit, pinatagal pa ng ganon. Bakit ko po kinukwento? Maging aware po tayo, mga magulang. Yung sanggol pala namamatay, nalunod. Sabi po ng doktor. Nalunod ang bata sa sinapupunan, kaya namatay. Meron din po ako nakausap, sabi ng isang lola, yung anak ko, 3 weeks na lang, sisilang na. Pero nalunod din. Kaya, sabi naman ng nanay, di ba kailangan maraming tubig para mas maluwag daw lumabas? Pero kontrolado din pala yun. Love the children of God and obey His commandments. Pinapakita natin na mahal natin ang Diyos sa pamagitan ng pag-abot sa mga nangangailangan bilang paghahayag na tayo ay marunong sumunod sa kautusan ng Diyos. Amen. Yes. Sinasabi natin tayo mga born again, pero hindi makita yung kagandahang loob natin. At ito po'y inuulit ko at patuloy kong uulit-ulitin para maunawaan po ng iba natin. Ang pamangking ko po na lumaki dito sa Sunday School, ngayon, nasa Saksi ni Jehovah. Bakit? Mas mababait daw ang tao ron. Nasaktan ako. Tiyo mo ako, ako pang nagbaptize sa'yo. Ang daming aral na itinuro sa CDC. Tapos ngayon, nasa ibang kandungan ka. Na walang pananampalataya kay Hesukristo na siya ay Diyos. Nakakalungkot po. Obedience. Transformation ng buhay natin para makita na tayo ay mga anak ng Diyos. Hello? Galit na po ba kayo? Amen? Tinanong ko po kung kayo galit na sa akin. Sabi niyo, amen. Nahuli kayo, no? For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. Hindi naman ito kabigatan. Hindi ito pabigat sa atin. Yung pagsunod sa Diyos. At yan ang ebidensya na tayo ay mga anak ng Diyos. At yan makikita ng Diyos. Tunay, ang blessing mo ay matatanggap mo. Amen? Sukatan po yan ang buhay natin. At ito po yung isa. Evidence number 4. Basa po. 1, 2, 3, go. Ayan. Amen. For everyone who has been born of God, ano po sabi? Yung may kulay, overcomes the world. See? Through faith kay Jesus Christ. Kaya yung victorious life nakaugnay sa ating Diyos. Hindi kung kanino man, hindi kung kanino, sa Diyos. Overcoming the world. Alam po ba niyo, na lumalaganap ang vape smoking. 12 years old, pinakamababa na naninigarilyo. Ayon sa record. Ay, paano yung hindi naka-record? Ako po ay nabiyayaan na maging board member ng Parents Against Vape. Bakit po nagkaroon ng NGO? Kasi laganap na po ang vaping. Ang vape smoking.
Laganap na po ang pagtitinda. Hindi natin alam kung ni-regulate ba ito. May permit ba yan? Bakit ang vape ay naka-under ng DTI, hindi BIPAD, Bureau of Food and Drugs? Kung ito'y pumapasok sa ating lalumunan, dapat under ito ng BIPAD, hindi DTI. Walang control. Kaya marami ang pagdating ng panahon na hindi na control ang vaping, marami na naman ang may sakit. Sa kanino lalapit? Sa gobyerno, DSWD. Ang damot ninyo, hindi nyo ko pa binibigyan kasi hindi naging aware. May nakausap po kahapon dito, dyan sa pintuan. Nakasuot. Parang ID. Tapos yung dulo niya, parang bote na parang may kaunting pinipindot lang pala yon. Paano ito ginagamit? Pipindutin lang po. Hindi pala ito katulad ng sigarilyo. Wala po kasi akong alam sa ganyan. Saan galing yan? Binigay po nung kaibigan ko. Dati ba naninigarilyo ko? Hindi po. Binigyan lang ako. Magkano yan? 500. Dahil mahal na po ang regular cigarettes, nag-convert po ang Philip Morris ng smoke vaping. Na mas matindi pa po ang epekto po nito sa kalusugan ng tao. Kala natin ganun lang. Salamat po sa Diyos na ako'y minsan nakakasama sa mga trainings. Katulad po na sinabi ko, health awareness. 48 people a day ang nahahawa ng HIV. And 12 years old ang pinakabata. Overcoming the world. Ito na po yung pakanan ng mundo, laganap na ang kasamaan sa mundo, ang mga Kristiyano ay dapat lumalayo, iniiwasan yung mundo na kung saan tayo ay nandirito. May iwasan ba natin yon? Ang kasama mo sa trabaho, may bisyo. Kasama mo kung saan-saan, yayayain ka sa ganito, bisyo. But overcoming the world. And this is the victory that has overcome the world by what? Our faith. Kung tunay yung pananampalataya natin, makikita yung buhay, may ebidensya, may pagbabago, at yung pagbabago na yon magmumula sa ating Diyos. Amen. Sa pamagitan ng pananampalataya na mayroon ka sa Diyos. Tingnan po natin, overcomes the world. Believers began to overcome the world by living the way and sins of the world and overcoming by faith to Christ Jesus. Kaya yung susi para matanggap natin yung katagumpayan, pananampalataya sa ating Diyos. Kung nahuhukman tayo dito sa mundong ito, sabi po niya, living the way of sins in this world. Iwasan. Para bang, napapansin ko po, parang wala nang halaga yung righteousness sa buhay ng tao. Nawawala ng halaga yung righteousness na yun ng Diyos sa buhay natin. At nahuhok tayo sa mundo ng kasalanan. Living the way and sins of the world and coming by faith to Christ Jesus. Madali pong yakapin ang mundo. Binigyan ka ng libre, 500. Smoke mo lang yan, okay na yan, libre. Ganon din po, si Judy, nag-interview ng kabataan natin last pandemic time. Ilang kabataan natin. Binigyan ako ng kaibigan. Ano ngayon? Bumibili na ako. Anong flavor?
Masarap po kasi yung malamig po sa bibig. Sinong nag-smoke ng gano'n? Malamig. Naka-aircon. And stress reliever. Sabi nung kausap ko kahapon. Kasi po sa school, sobrang ng stress. Ano yan? Ba't ka nag-smoke? Kasi stress reliever po ito. Ha? Dahil walang Diyos. Reliever nila yung mga bagay sa mundong ito. Living the way and sins of this world and coming by faith to Christ Jesus. Overcoming the world. Mga Kristiyano na nasa sugalan pa. Mga Kristiyano na tumataya pa sa loto. Mga Kristiyano na, may tama po ba kayo? Ay, hindi pala. See? Bakit? Yun yung mundo na ginagalawan natin. Makakakita ka ba ng community na walang ganon? Wala. Pero bakit tayo magtatagumpay? Dahil sa Diyos. Bakit kaya natin pagtagumpayan yung mundo ito? Dahil sa pananampalataya natin sa Diyos. Kung lagi kang sumasama doon sa barkada mong yon, mahahawa ka talaga. Pero yung barkada mo yun, sinasama mo, sinong may kasama ngayon dito? Na inakay mo para makarinig ng salita ng Diyos. See? Kaya po gusto kong mangaral sa mga patay. Imbitahan po ninyo ako. Kung saan may patay at mangangaral tayo para sila mabuhay. Libre po yun. Panggasolina lang, 1,000. Libre mag-speak, Pastor, panggasolina. Yes po, mahal ang gasolina eh. Joke lang po. Pwede libre yan. Totoo po yan. Kasi maraming nakakarinig na o-open po yung mind nila tungkol sa pagliligtas ng Diyos. At yun po yung katagumpayan natin. At ito po yung number 3. Testify. Everyone should testify the testimony of God about Christ. Nag-witness na po tayo ba? Nag-witness na po ba tayo tungkol sa ating Panginoon? Testify. Witnessing about Jesus Christ. Nag-witness po ba tayo doon sa buhay ng ibang tao? O bahala na sila. Alam po, naisip ko nga, yung tao, niyayakap na lang yung kasalanan. Pinaalala po ng Diyos. Kasi mayroon pong mga kabataan sa batasan na nasa abroad si nanay, ilang taon na, ngayon lumuluha yung mga anak. Nawala na si tatay. At naisip ko, gano'n na lang ba kadali ang yakapin ng kasalanan? Testify about Christ. Mag-witness tayo na ang buhay ay mahalaga. Na ang buhay na mayroon tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo kung hindi natin iiwan yung kasalanan na yon upang maranasan natin ang victorious life. Testify about Christ. Minsan po, kailangang bigatan yung pananalita para makita nating may diin pala yung salita na yon. This is who came by water. Pinapatotoo, nahanan po rito. Yung testimony. This is He who came by water and blood, Jesus Christ. Not by the water only, but by the water and the blood. And the Spirit is the one who testifies, because the Spirit is the truth. In the Bible, water is sometimes a symbol of spiritual life and God's Spirit. John 4, verse 10 and 14. John 7, 38 and 39. And blood speak of sacrifice for sin, the sin of forgiveness.
and cleansing. Amen. Kaya may blood, may Holy Spirit, may Father, may Word na narinig doon. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At ang blood na yon na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo speaks of sacrifice, forgiveness, and cleansing of our sin. Testify about Christ. Malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Verse 7, For there are three that testify in heaven. One, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Sabi po ng Pastors PSBE, Study Bible, Pastor Study Bible, English, PSB. Ano po sabi sa Tagalog sa 7? Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At magkakaisa ang tatlong ito. See? One. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Anong trabaho ng Holy Spirit? Ipaunawa ang katotohanan, conviction of sin, at makita mo yung katotohanan. Ang ginawa ni Jesus Christ, sacrificial doon sa cross para mapatawad tayo sa kasalanan. At yung love ng Ama para padala sa lupa, si Jesus Christ. At ngayon, ang Holy Spirit, si Jesus Christ ay humingi ng patnubay na siyang sumasa atin, the Holy Spirit, to testify the truth about Jesus Christ. Kaya nagte-testify. Magpatotoo tayo tungkol sa ating Panginoon. And there are three that testify on earth. Kanina, heaven. Ngayon, earth. The Spirit, the water, and the blood. And these three agree as one. May nagpatotoo ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. Sabi sa Pastor Study Bible English. We believe human testimony. Kaya po, may nagte-testify, one or two, hindi pwedeng tanggapin ang isa, kailangan dalawa o higit pa. Or yung evidence circumstances sa paligid nun. Ayan. Parang no? Parang investigador. We believe human testimony, but God's testimony is much stronger. And He has given this testimony about Son. Ano yung testimony na yon? Ayan, verse 10. So those who believe in the Son of God have this testimony in their own heart. But those who do not believe God have made a liar of Him because they have not believed that God has said about His Son. Pananampalataya kay Jesus Christ. Anong meron doon? And verse 11, and this is the testimony that God gave us eternal life. Yan po ang katagumpayan. May laban man dito tayo na pinagdaraanan sa bawat araw. May spiritual journey tayo. But God gave His testimony about Jesus Christ. That in Jesus Christ, we have eternal life. Amen? Palapakan po natin ang Diyos. Parang hindi tayo natutuwa na meron. Amen. Eternal life. Yun yung tagumpay. Na meron tayo, sabi ko kanina, doon natin tatanggapin pagkatapusan na ng buhay natin. At yung journey natin, maraming struggle. But Jesus Christ, nagtagumpay. 2,000 taon na ang nakakaraan upang tumanggap tayo ng pagtatagumpay na mula sa ating Diyos. Amen. I write these things to you who believes
in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Pinapaalala sa atin, tagumpay na kayo. Tagumpay na tayo sa buhay. Ang kailangan lang makita at ipagpatuloy natin yung buhay na may katagumpayan. At ang katagumpayan na yon, sabi kanina, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, sumunod sa kautusan, magtagumpay tayo sa buhay sa mundong ito. May laban ang buhay. Pero ang Diyos, ano sabi? Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo, doon tatanggap tayo ng pagtatagumpay mula sa Diyos. Therefore, the key to a victorious life, basahin po natin. Una, 1. Ano daw po ulit? Parang di. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Number 2. And number 3. Ibig pong sabihin, to testify is to witness about sa Diyos na siyang nagbigay sa atin ng katagumpayan. Therefore, 1, 2, 3, go, basa. Therefore, victorious life will be found in Christ Jesus. He is the key to our victory. Siya ang susi. Wala na pong ibang magiging susi para sa ating katagumpayan, kundi ang ating Diyos. Tayo po yung manalangin. Amang banal, pinupuri ka namin. Salamat po, o dakilang Diyos, na walang ibang susi para kami magtagumpay, kundi ikaw lamang. Pagpalain mo po ang salitang ito, Panginoon. Patuloy naming makita, Panginoon, ang pagtatagumpay na yon. O Diyos, ilayo mo po kami sa mundong ito na nanghihikayat, na ilayo kami sa pananampalataya namin sa iyo. Kundi, Panginoon, maranasan namin ang pagtatagumpay na yon dahil pinakita mo na ang tagumpay na yon 2,000 taon na ang nakakaraan. Salamat po, o dakilang Diyos. In Jesus' name, Amen. Unang Juan 5:4-5. Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Maaring mayroon po kayong kabigatan, dalahin sa buhay. Pag-pray po natin. Ano mang pinagdaraanan na yon, nakikinig po ang Diyos sa atin. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Ama, may alalahanin man kami, Panginoon. Nandiyan ka. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, dakilang Diyos. Sa iyo po namin pinagkakatiwala. Anumang mga kabigatan, anumang problema na pinagdaraanan ng iyong mga anak. Ikaw ay Diyos, ang Diyos na tapat, na handang pumalinga, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Patuloy mong panatiliin, Panginoon, ang bawat pamilyang matatag ang kanila pong pagsasama. Huwag mo pong hayaan na wasakin ito ng Diablo in Jesus' name. Sapagkat ang pamilya, o Diyos, ang siyang huwaran ng isang matatag na pamayanan. Ng isang matatag na mamamayan, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po, O Diyos, sa buhay, sa pagliligtas mo. Salamat sa pagtatagumpay, Panginoon, na patuloy mong ginagawad, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po, O dakilang Diyos. Amang banal sa iyo po namin, pinagkakatiwala ang bawat pamilya, ang bawat sambahayan, ang mga hanap buhay ng iyong mga anak, ang mga trabaho, negosyo, lahat na pinagkukunan ng blessing in Jesus' name. Lord, kami po, O Diyos, ay sa iyo nananangan. Ikaw ang source, ang bukal ng lahat ng pagpapala. Amang banal, salamat po. Ingatan mo rin po ang bawat isa
na sa bawat araw, Panginoon, sa aming paglalakbay, sa pananampalataya, Panginoon, patuloy mo kaming ingatan, samahan, Panginoon, at patuloy mo po kaming pagtagumpayin, Panginoon. Salamat po, O dakilang Diyos. At sa Kanya, nakapag-iingat sa inyo upang hindi kayong magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kaniyang kalwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Kristo, Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon, at magpakailan paman. Amen. Humayo po tayo na taglay ang katagumpayan. Pa po ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak na pwede natin ibigay sa ating Diyos na buhay. Sama-sama po natin i-welcome ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan sa umagang ito. Tayo ka ulit. Glory to the risen King. Glory to the palakpakan po natin ang ating Diyos. Gamitin natin ang ating mga kamay sa ating pag-awit. Ang ating mga tinig upang sambahin ang Diyos na karapat-dapat tumanggap ng papurit pagsamba. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glory to the Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Hallelujah! We will sing that you are holy, O God, and you deserve all the praises and glory. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you, and we crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glory to the Son. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. We'll worship you, God.
Glory to the risen King. Glory to the Glory to the risen King. Glory to the Glory to the Glory to glorious lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in.